What's up mga choy, atirada natin sa video na ito ay day dive spearfishing na naman. And then mga alas 3 na to ng hapon. Pero malinaw pa yung tubig, tsaka medyo ulan. May nasipat agad akong 2 unicorn fish. Paglubog ko pa lang dito sa kailaliman ng mundo doon, natatanaw ko sa may bandang unahan. Bilisan natin mag-reload at puntahan natin kaagad, baka makalayo. Subukan natin gamitan ng fish call kung gagana, sana gumana. Sobrang linaw nga pala ng tubig yun, napakaswerte ko naman. Tapos mainit pa yung sikat ng araw kahit alas 3 na. At dito nga ay sinubukan ko ng gamitan ng fish call. Tapos dahil sobrang amo ng isda na to, hindi siya lumayo. Ayan, nagbababa muna ako tapos dahan-dahan kong nilapitan kung hindi nga lalayo. So ayan, nag-steady lang siya. At ito na nga yung mga sumunod na nangyari. Ayun, sa pool, headshot sa may bandang hasang. At ito nga pala yung first catch natin. First catch, first kiss, first fish of the day. Nakakabuyo yun ah. Good size na to, sakto pang ihaw. At dahil good size, picture na yan. And nga pala, tinali ko na lang muna to dito. Ayan, buhay na buhay. Tapos dahil nag-iikot-ikot siya doon sa may nylon, kaya pinatay ko na lang, ginamitan ko ng euthanasia. Tinusok ko sa may bandang batok pero hindi ko na pinakita. At dito naman, sa sunod na lubog ko naman is may natatanaw akong balo. Ayan, sinundan-sundan ko lang, hinabol ko. At nung maka-close gap na ako, ay pinol ko agad yung trigger. At ito mga sumunod na nangyari. Kinabahan ako ng konti doon kasi hindi napuruhan, tapos nagpupumiglas at yung direksyon na is papunta sa atin. Buti na lang lumihis at ito nga siya oh. Nakabitaw pa. Medyo sinerte pa ako sa pagkakataon na yun, kaya hindi na ako naghabol ng balo. Ito na lang yung pag-inita natin, yung mga longpin grover na lang na patingin-tingin sa spear gun. Hindi nga pala ako tumawi doon sa malayo kasi medyo maalon. Dito lang tayo sa spot natin na hanggang bewang lang yung tubig para mas masaya at para mas safe. And after ko ma-secure ang isang yun ay nag-reload kagad ako ng spear gun kasi dito may nakita akong isa na pasilip-silip. Ayan nga, nahalata niya tayo and then umikot siya sa kabila kaya inikutan ko rin. At ito mga sumunod na nangyari. Sa pool sa may bandang tagiliran, ito yung isda na hindi mahirap hanapin kasi hindi siya mailap. Pag nakita ka niya, isaharap siya sa'yo. At kung tatakbo man siya, ililipat lang sa kabilang bato tapos ilalabas niya yung kanyang ulo. Kung pang ulam lang ay napakarami nito sa spot ko, mga 30 minutes lang, okay na. Minsan nga i-challenge ko yung sarili ko na stone shot lang sana yung tama. Gayon pa man, may pagka-flexible din ang isdang ito kaya kung bara-bara lang yung tira, hindi maiwasan na magkakaroon talaga ng sablay. Pero dahil sa may pagkamaamo nga ang isda nito ay pwede mong tirahin ng malapitan at meron kang 80% chances na hindi sasablay lalo na pag close gap kagaya nito. Ang purpose ko nga pala ng pagkakandak ng spearfishing sa araw na ito ay pang-ulam lang talaga at hindi muna pandaing kasi madalas na ulan dito sa aming planeta ngayon. At ito nga, mga 10 minutes na ako nag-spearfishing at ito na yung mga huli ko. Continue lang tayo sa ating ginagawa. Ayan, load ng spear gun and then hanap ulit. Dito nga pala sa butas na to ay may nakasilip. Dahan-dahan lang tayo sa paglapit para hindi makasiksik and then pag malapit na sabay pitik. Magkakalapit lang yung spot ng mga longpin grouper dito, magtataka ka na lang, biglang dadaan sa harap mo. Nagko-camouflage lang yung kulay pero pag dahan-dahan ka lang, mahalata mo naman. At dito sa part naman na to ay may nakita akong surahan na nakasilip dun sa may bandang unahan. Ayun siya oh. Habang tinatanggal ko pa sa pagkatusok ang longpin grouper ay nakatingin na to sa atin kanina pa. Nang makapag-reload nga ako ay dumapa ako at dahan-dahan ko siya nalapitan kaso lang na-notice niya tayo. Tumago agad siya sa bato and then sumili pa nga yung ulo. Inikutan ko pa nga sa harap at sinubukan kong silipin kung kaya bang pitikan kaso lang wala, sumuksok na sa ilalim ng bato. Kaya ayun, hindi ko na pinagtiyagaan, hindi ko na inantay at nagpatuloy na lang ako sa paglalakbay dito sa kailaliman ng mundo. Tapos sa aking paglalakbay ay may natagpuan akong isang mutya. Napaka makapangyarihan at mahiwaga ang mutyang ito. At para ma-absorb na ang powers nito ay kailangan mo lang siyang apakan at hindi mo na kailangan maglakad dahil gagapang ka na sa sobrang sakit. Ang average or ang minimum effectivity ng powers nito ay umaabot lang naman ng 1 month. Madudurog at mabubutas lang naman yung parte ng katawan mo na sumagi dito. Ang tawag dito ay Crown of Thorns at ang pangalan nito ay hango sa Biblia. Ang nilalang na ito ay isang peste at ito yung kumakain ng corals kaya nasisira. At ang mga expert at mga researchers ay nag-a-administer ng bile salts sa mga Crown of Thorns para patayin ng mga ito. At sa butas naman na ito ay may nakasilip na ulo ng lapo. Timing lang tayo ng konti para yung shafting natin hindi tumama sa bato. Kasi pag bara-bara tapos lumusot yung shafting, mahirap na hugutin dahil sa flapper. Akala ko nga ay maliit lang kasi nguso lang yung nakausli kanina. Pag hugot ko, good size na lapo nga pala. Hindi siya na stone shot pero sa pool sa mata. Woo, good size. Dito naman sa part na to ay agad-agad ako nag-reload kasi may nakita akong good size. Nakadisguise sa corals kaya binigyan ko agad.
Tinamaan ko naman sa may parting tiyan, kaso lang hindi ko mahugot kasi yung panga niya nilak niya sa bato. Pwede ko naman tong tanggalin at dukutin sa ilalim pero hindi ko na ginawa kasi baka may sea urchin. Safety first palagi, kaya nga dito nagdesisyon ako na pwersahin na lang at hugutin, at ito yung nangyari. Nawasak ang tiyan at nakatakbo, kaya yun hinabol ko. At gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi to masyadong mailap, tatakbo lang to and then lilipat sa kabilang bato. Kat nang maabutan ko nga, pinitikan ko agad sa may bandang ulo para matapos na yung paghihirap niya. Ito ang tinatawag na mercy killing o euthanasia. Tira pataka, fish man yan, hindi man yan person. Wasak na ang tiyan ito, kaya kung makakalayo ito ay mamamatay din kasi kukulitin at kukulitin niya ng mungit, kakainin ng kakainin yung bandang bituka niya. Yun nga lang ang talent ng isda na to, kapag naisiksik niya yung ulo niya sa bato ay doon na siya mamamatay at hindi mo na siya mahuhugot. At dito naman sa part na to ay hinila ko muna yung aking huli at chinek ko kung pwede na ba pang ulam. As of now, mga 20 minutes na ako nakalubog at ito nga yung huli ko. Halo-halo, may mga maliliit at may mga malalaki, tapos yung surahan ko hindi na pala nadagdagan. This time pwede na nga ako umuwi kasi meron na tayong pang ulam, pero mas pinili kong mag-stay muna kasi nag-enjoy pa ako sa aking ginagawa. At dito naman sa lubog ko na to ay may nagpakita sa akin na dalawang longpin grouper na magkatabi lang, at pinagpipilian ko nga kung alin dito. Siguro ito na lang sa may bandang kanan kasi medyo malaki, at yung isa naman sa may bandang kaliwa is nakastay lang siya. Tinamaan nga natin at agad tayo nag-reload, hindi muna natin tinanggal kasi meron pang isa dito. After ko makuha na ng video ay tinapon ko na nga kasi isi-secure ko na at papatayin ko muna yung camera. Pero pagtingin ko sa may bandang paahan ko ay meron pang isa na mas malaki. Hindi ng dalawa, meron pang isa, mas malaki. Kaya dito ay agad-agad ako ng reload para bigyan ng shot. At dahil may dalawang isda na sa harap ay di ko masyado makita yung dulo ng shafting at hindi ko masight ng maayos, pero tinamaan ko pa rin kaya napawaw ako dito. So ayan, tatlo na sila, and then meron pang isa sa ilalim pagsilip ko pero hindi nakasya at kailangan nang tanggalin muna bago natin habulin yung isang yun. Grabe, tatlo men, meron pang isa yun, no? Hindi masyadong kita sa camera kasi sumuksok na doon sa ilalim na mato. Pwede naman yan antayin mga 10 minutes pero mamaya na lang siguro pagbalik natin. At nagpatuloy ako sa paglalakbay dito sa kailaliman ng mundo hanggang narating ko itong mga patay na corals dahil nga sa crown of thorns. Tapos meron ako napansin, good size na lapo. Nabigla siya sa pangyayari at pilit nga nagpupumiglas, pero dahil sa ganda ng flapper kaya wala na siyang takas. Good size pa eh. Okay. Tapos next na lubog ko naman ay parang naulit yung senaryo kanina na nakakuha ko ng tatlo. Dito nga ay magkakasunod-sunod at magkakatabi. At para naman hindi boring ay shortcut na lang natin. Good size tong isa, tapos ito pa yung dalawang kasama niya. And then nung palubat na ang ating camera ay pauwi na nga tayo, pero may nakita tayong isang triple tail wrasse na maaga nag-secure at maaga natulog sa butas. Ay, sana abutin ang kamera. Ipos-ipos to guys, guys. At dahil sa ating pagmamadali ay hindi muna natin na-plaster ng maayos ang ating spear gun at pinul ko na yung trigger. At dito nga isablay kaya nag-reload ako agad. Buti na lang hindi tumakbo yung triple tail wrasse kasi wala siyang matakbuhan sa ilalim dahil walang butas. At sa pangalawang pagkakataon nga, kahit mahirap ay sinigurado ko na tatamaan talaga siya. Luckily tinamaan, mabuti na lang hindi nakapunit kasi sa may bandang tiyan siya tinamaan. At dito nga ay hinawakan ko agad para sure na. Mabuti na lang at nakunan pa ng footage ng ating camera. Tapos ito nga pala lahat ng aking huli sa maghapon na ito. Yung iba ay hindi ko na nakunan ng footage. Meron nga pala akong surahan, meron akong mungit, triple tail wrasse and longfin grouper. So yun lang sa maghapon sa video na ito. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay pwede mong bigyan ng like or heart kung nagustuhan mo. At yun lang lahat sa maghapon na ito at sana nasulit ko ang nasayang na oras ninyo. See you next upload at palagi tayong mag-iingat. Biglang ihito itong video pagbigkas ko ng salamat.